Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ng mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauuna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at nagwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Marahil ang Diyos ay may pangarap para sa ating lahat. At ano po ang pangarap ng Diyos para sa ating lahat? Na ang bawat isa sa atin magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kagaya ng nabanggit sa ating ebanghelyo, yaan ang pinangarap ni Jesus sa bawat isa. Buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Ngunit kung titingnan natin ang ating mga buhay, mga kapatid, kaganap-ganap ba? Kasiyasiya ba? Kung titingnan natin ang ating buhay dito sa lupa, hindi naman ito perpekto. Maraming paghikahos, maraming pagkukulang, maraming sakit, maraming pagsubok, maraming problema. Pero minsan hindi natin napagtatanto na tayo minsan ang nagiging dahilan ng mga pagsubok na ating hinaharap. Ang mga maling desisyon natin sa ating buhay, minsan ang nagdadala sa atin na humarap sa iba't ibang problema ng buhay. Minsan, ang sariling pagpili natin ang nagdadala sa atin sa ating kapahamakan. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, tayong lahat ay tinuturing na tupa. Kung matatandaan po natin ang ating ebanghelyong binasa kahapon, si Jesus, ipinakikilala niya yung kanyang sarili bilang isang mabuting pastol. At sa kanyang pagiging mabuting pastol, ano ang ipinaalala sa atin ni Jesus? Na handa siyang mag-alay ng buhay para sa kanyang mga tupa. At sa pag-aalay ng kanyang buhay sa mga tupa, tinuturing niya itong pagpapakitan ng kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang mga tupa. At sa pagmamahal at pagmamalasakit ni Jesus bilang mabuting pastol, ayaw niya ang kanyang mga tupa ay mapahamak. Pero bakit minsan napapahamak ang mga tupa? Bakit minsan napapahamak tayong mga sumusunod kay Jesus? Una sa lahat, ayaw natin pakinggan ng tinig ni Jesus. Pangalawa, minsan matigas ang ulo
natin. Kaya hayaan natin na sa araw na ito, mga kapatid, binibigyan at pinapaalahanan tayo ng Panginoon ang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Kaya ano ang hamon sa atin? Pakinggan natin ang tinig ng mabuting pastol. Pakinggan natin si Jesus. Dahil kapag tayo ay marunong sumunod kay Jesus, makakamit natin ang buhay na ganap at kasiyasaya. Kaya nga sa ating ebanghelyo, hindi lang sinabi ni Jesus na siya ang mabuting pastol. Kasama sa pagpapakilala ng Panginoon, sinasabi na siya ay ang pintuan. At anong klaseng pintuan ang ipinagkakaloob ng Panginoon? Kung titingnan natin, mga kapatid, sa mundo natin ngayon, napakadaming pintuan ang ipinagkakaloob ng mundo. Pintuan ng kaginhawaan, pintuan ng kayamanan, pintuan ng kasiyahan, pintuan ng tagumpay. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, ang pintuan na ipinagkakaloob ng mundo, ito ay pintuan na magbibigay sa atin ng panandaliang kasiyahan. Ito ay pintuan na magbibigay sa atin ng panandaliang tagumpay. Ngunit ano ang binagkakaloob ni Jesus bilang pintuan? Pumasok tayo sa pintuan ng Panginoon at dadali niya tayo sa isang buhay na walang hanggan. Walang katapusan ng kasiyahan, walang katapusan ng kaligayahan, walang katapusan ng pag-ibig sa pintuan na ipinagkakaloob ni Jesus. At ang mga taong pumapasok sa pintuan ng Panginoon ay ang mga taong pumipili at nakikinig sa Kanya. At sa pintuan na yon, makakamit natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Tinig na may pagmamahal, tinig na may pagmamalasakit, at hayaan natin na dalhin tayo nito sa pintuan na ipinagkakaloob ni Jesus. Pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Pintuan na magdadala sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno na magbibigay sa atin ng buhay na ganap at kasiyasiya.